sa pag-encourage sa mga members ng armed group, particularly Dawla Islamia and BFF, tuloy-tuloy yung program natin sa pag-encourage sa ila to voluntary surrender. At least kahit papaano, may mga nakapag-isip-isip na rin na mas okay gyapon kung magbalik sila sa pakansang gobyerno kaysa aras sila sa mga binukid nga sige palibot-libot na wala man sang future ang ila dira nga mga kabuhi. So happy man kita nga at least naisipan nila mag-surrender. So ang ginahimo naton i-facilitate naton kung paano magbalik sa normal ang ila pagpangabuhi o nila pamilya kag kung paano man sila assist sa respective local government unit nila kung sa diin amotong lugar nga gusto nila balikan dito sila gaystar, dito ila pamilya back to normal civilian life. I see. Ang natabo ni Sir sa mga pag-surrender bala, no? Direkta sila nga nagapalapit sa mga authorities or ang proseso halin sa barangay, no, sa pag-apply nila, gina-assess pa bala ninyo antes batunon, no, ining mga surrenderies nga ini? Madalas may ara na nag-uupod sa ila either LGU official, barangay official, municipal official, o di kaya religious leader, imam, ulama, na dito sila gapalapit para i-assist sila pakadto sa pinakamalapit nga unit sang military, kung battalion man or brigade, pero mostly battalion headquarters. Kasi ara mo ng mga unit nga ara gid nga sa mga communities. So through religious leaders, through local government officials, ginaupdan sila pakadto sa aton. Then pag-abot naman sa aton, ginavalidate naton kung ang ini nga mga personalities ara sa list sang aton na ginamonitor nga mga miyembro sang armed group, or kung wala man, gina-accept gyapon naton kay may mga cases na wala sa list kay yung status na guwa sulod sa grupo nga wala naton na upod sa aton na monitoring. So in that way napapacilitate naton ang ilang pag-surrender. I see. So sa ilang pag-surrender, for example, may bit-bit sila nga high-powered firearm, ano ang matuod bala or ano ang kamatuoran sa ginasiling may equivalent po ang bit-biton nilang nga armas nga monetary value po nga i-surrender man, sir? Under sa Balik Baril program, may corresponding monetary assistance kita nga ginahatag based din sa firearm na ginasurrender nila. Okay. So amo ng program nga tawag naton Balik Baril program, upod na dra yung cash assistance and livelihood assistance. I see. Oo. So sa sininga na pulo nga nag-surrender, may ara ba sa makabig naton nga high ranking dire, sir, o kung mga miyembro lang po ini sila? Halos doon sa miyembro kasi ang mga leader nila, yung iba napatay sa mga combat operations. Mostly nakuha naton through combat operations. Wala naman sa surrender kaya mga leader kabalato na sila. Daw wala na sa plano mag-surrender. So doon nakuha na halos tanan ang mga leader nila sa mga operations nung nagligat. Kaya ining mga nag-surrender halos mga membro nila na halos wala naman direction kaya wala na sang leader nga nag-akompas sa ila. I see. But dili po sa napulo nga nag-surrender, wala ni sa mga existing nga kaso based on the assessment and evaluation sa mga identity nila, sir? So far, wala. Most of the time, ang nakasuhan ang mga identified leaders. I see. So ito mga member, parang wala sa may nagwa ang specific case para sa ila. Okay. Okay. So, ang madason nga pamangkot, diin daw nagapadulong, sir, ining mga armas nga ginasurrender sa mga nagasungka sa ato ni sining nga gobyerno. Gina-turn over naton sa Philippine National Police for proper disposition kung ang inaba ay nasa inventory sang firearms naton. Kung sa inventory, balik sa inventory. Okay. Kung wala, ginabutang sa warehouse for later on amo nang
pakita naton ginapang sunog naton, yung pangguba naton Mm. para hindi na liwat pa mag-circulate sa mga communities nga magamit pa. Mm. Okay. And of course no because sini ano ka ang assurance na to no nga wala na sang may masunod pa no nga magsulod pa no if ever may mga recruitment gid man particularly ining Dawla Islamiyah Hasan Group po. Amo lang campaign naton na wala na dapat sang may ma-recruit. Kaya ako ang role sang mga communities, mga local government units naton na i-monitor ang mga lugar na kung saan may presence pa sang nabilin nga members ng armed group, kaya dapat wala na sang may ma-recruit. No? So, may gina-activate naton ang Peace and Order Council, ang mga serbisyo nga dapat ihatag sa mga barangay para mag-create ng livelihood sa mga tao, makaeskwela ang mga bata para hindi na ma-influensyan pa sang ini nga mga grupong magsulod sa ila. Mm. And speaking of course ano sa mga ginasungka nga mga armas no i-add ko lang po sir kun may ara ka sang ideya no about sining isa ka masubong nga insidente dire sa isa ka eskwelahan po sa area sa Maguindanao del Sur man atong allegedly po naigo sang nagtala nga bala stray bullet nga ginbawian gid sang kabuhi isa ka kinder pupil. Oo. Sang kwan na, February 11, Mm. February 10 sang gabi, may duha ka grupo sa area sang SJ na tawag naton, yung Mm. Special Geographic Area, dalawa ka barangay nga actually nasettle na ning conflict nila nagligat. Barangay captain sang barangay Kudarangan, kag barangay captain sang barangay Ulandang. Mhm. So mga personal grudge nga sang nagligat na settle, pero siguro may another incident nga natabo nga nag-create liwat sang tension sa ila grupo. So nagkaroon ng exchange of firefight gabi sang February 10. Wala man sang may report nga may casualties, pero nagpadayon the next day sang aga, mga around 7 a.m. So it was during this time nga may saka stray bullet nga dito yan nagkadto sa eskwelahan. Kag ang tinamaan ang 5-year-old pupil nga sa ulogin na tupa ang stray bullet. Mhm. Oo. No. Siyempre, siguro nakamarasman sila nga wala to sang casualty sa ila, pero may civilian bata pa nga nadamay. Adi medyo nagtuwa usubong kag liwat at tubangay naman sila sa settlement para kung ano man yung tension, ginilentang tension, masolve para hindi na maliwat na mag pinusilay sila ulit gamit ng ilang mga firearms. Mhm. Kasi confiscate naman lang na ina para hindi na magamit. Kasi base maliwat naman nga may mga sibilyan nga madanasa other than sa ilang grupo. Mm. So parang very sad na sa kadamo sang dapat nga matupad sang bala dito pa sa eskwelahan kag Yes. ang pupil pagit nga 5 years old lang to ulo pagit ng tama. Grabe So kasubuan lessons no. learned, Mm. no, lessons learned na dapat iwasan ang mga firefight nga malapit sa community. Mm. Anong mga grupo yung involved, sir? Sinabi mo mga barangay kapitan, but may affiliation sila with the identified groups po? Wala na sa grupo bumbubing Oh, okay. kung ano nila mga sa barangay lalo na kung kapitan. May bitbit na baril. May mga lost firearms man gyapon. Kaya Naku. iban nga may license, iban wala. Oo. So daw naggrupo na sila pinamilya kay Mhm. tungod may kontra ka nga pamilya, kamo nga pamilya, ululupot man kamo versus sa isa man ka pamilya sa piyak nga Oh. barangay. Mm. So mga panimisa, mga lawless, matupa sa mga lawless elements, I see. masubulang involving barangay officials na dapat ikaw barangay official ka, ikaw dapat ang manguna sa peace and order sa lugar mo, pero ikaw pa yung pasimuno sa mga tensyon, di man maayo. Oo. Pero di natin may iwasan sa mga lugar ng mga amo sina sakop sang barm,
ini this time sa SGA area. Oo. So though kahit mga barangay official minsan involved din sa sa mga natawag na toldo No. or community-based conflict. Oo. So sinabi mo may negotiation na ano nagbulig ka mo sir ang AFP po para nga ma-pacify ini sila? Dati na-set ng 6 Offers Brigade Mhm. kasi the same group. Okay. So wala minsan kasi bumbubin wala assurance nga na-settle mo na nagkalukanay sila, kinupanay sila na settled na pero Oo. pwedeng magkaroon ng tension ulit. For Oo. example, may ipatay naman liwat or siyempre mag-create ng panibagong tension. Mm. So, minsan paulit-ulit lang the same group. I see. Okay. But of course, ngayon, nagdahaw na ang tension, sir. So, ano ang um, aton sining panawagan sa sining area bala no sa di naglundang insidente may aratasang na tawag nato nakasituate batang nga detachment po sa pinakamalapit nga mga sundalo naton if ever nga mag-ibwal na naman ang kinagamo. Well, ang nakaira dito 33rd IB. Okay. Sila man ang unang nag-respond sa area nung nagsimula yung putukan in between the two group. Kaya for now, medyo nagtao na siya ara dito ang mga tropa sang 33rd IB. I see. Okay. Sige. Anyway, wala naman ko pamangkot, no? Congratulations sining panibago nga napulo naman nga nag-surrender. Hopefully, may mga dugang pa. So, atagan natin ligwa, sir. Panawagan mo po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Bambo Radio, lalong-lalo na yung mga may bitbit na baril na sana na isuko at the same time itong mga natirang mga local terrorist group sa area po ninyo sa 6ID. Go ahead po. Well, we hope na continuously declining naman ang proliferation ng mga loose firearms para ma-reduce na rin ang incident ng mga shooting incident sa lugar, yung incident ng mga community-based conflict o RIDO. Time will come na sana ang mga lugar ngayon sakop siyang Bangsamoro, particularly Maguindanao provinces, special geographic area, magkaroon ng sustained peace and development sa mga lugar na hindi na ika-alarma ng mga civilian communities, lalo na yung mga lugar na gusto na sanang pabuhay sila nga wala sang ginakabalakan. Amo nang wish naton na time will come yung mga loose firearms maubos naton kag ang magiging focus is paano magkaroon ng development sa bawat lugar nga dati halos ang mamatian nato dinukpanay lang. So sana magiging model nilang South Cotabato wala kaya sang may ginakadlukan nga base may stray bullet na magtupa sa imo. Yes. Oo. So kung kaya mahimo sa ibang nga lugar, siguro kaya din lahimon. Abogin. Sige. Sir, salamat.